Senyor Presidente, walang pupuntahan ito. Habang nagtatalo tayo dito, lalo lamang lumalakas ang pwersa ng mga Amerikano. Lusubin na natin sila habang kakaunti pa lamang sila kahit ikamatay ng karamihan sa atin. Mapapalayas natin sila sa Maynila at mapapasakamay natin ang Intramuros. Hawak na natin mga karating bayan! Meron tayong 40,000 katao! Libo lamang ang mga Amerikano. Madali natin silang mapapatalsik sa bayan ito! Ay, padala ko na sina Aquarius at Buen Camino para makipag-usap ng kapayapaan kay General Otis. Pinaglalaroan lang nila tayo. Ang balita ay may paparating pang 7,000 sundalo na magpapalakas sa kanilang puwersa. Sir! Tingnan nyo, tama si General Luna. Kailangan na tayong kumilos! Kayate! Kaaway din ng Espanya ang Amerika. Ang kaaway ng aking mga kaaway, tuturing kong kaibigan. Lahat ng mga nauna sa atin, inialay nila ang buhay nila para sa kalayaan. Kung Espanya talaga ang kalaban ng mga Amerikano, paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kilala kita! Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at ng mga nibang Espanya, lumipat ka agad ng bakod at ngayong tayo naman ang mga nganib, makikisiping ka naman sa bandila ng Amerika. Tigil ka na. Lahat tayo may interes. Tao lamang tayo. Ay, paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mangalipin tayo sa sarili nating bayan? Minamahal ko rin ang ating bayan. Pendehadas! In this scene, few points to consider here is that si General Luna ay ang namumuno sa hukbong sandatahan ng himagsikang Filipino, which gave him the every right and the every capacity, which gave him the legitimate and the coercive power to dominate and to rule and to lead over, to preside over the cabinet meeting that was done. And so, sa eksenang iyon, mas pinapakita na ine-exercise ni General Luna ang kanyang power sa isang dimensyon ng power, which is ang decision-making. So, he was trying to suggest a decision towards the cabinet at that scene. Thank you.